Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ikawalong araw sa buwan ng Oktubre taong 2025. At ito sa ating screen, si Mr. 10K. Si Mr. Caldero Cayetano. Ito po kasing si Cayetano ay meron pong proposal. Sabi niya ay baka pwede naman, what if mag-resign etong presidente, vice-presidente, lahat ng senador, lahat ng kongresista. At pagkatapos magkaroon ng snap election. Ayun po yung kanyang proposal. Isang proposal na inamin niya, suntok sa buwan. Anong klase yun? Nag-propose ka pa. Ayun naman pala, alam mo sa sarili mo na suntok sa buwan. Dapat kayong mga senador, kung magpo-propose kayo, yung medyo naman realistic at alam niyong may katotohanan. Hindi yung mema lang. Di ba mema lang yun? Kunwari, papasikat ka? Papasikat ka, mag-resign tayo. Patunayan natin sa taong bayan na tayo'y tapat sa ating tungkulin. Tapat tayo sa ating bansa, mag-resign tayo lahat. Mula presidente, vice-presidente, senador, kongresista, sige, mag-resign tayo lahat. Pagkatapos mamili ang taong bayan. Sinabi niya mismo, yung proposal niya na yun, suntok sa buwan. Malabo pa sa sabaw ng pusit. So, anong yun? Para saan yung proposal mo? Papasikat ka lang? Papa-andar ka lang? Di ba? Ganun lang yun eh. Kasi, imposible mangyari yung sinasabi niya eh. Tapos yung snap election. So, eto si Mr. 10K, nagpa-andar lang. Ngayon, sabi sa kanya, sige, total, nag-aya ka mag-resign. Mag-resign ng presidente, vice-presidente, lahat ng senador, lahat ng kongresista mag-resign. Pangunahan mo. Mauna ka mag-resign. Sabi niya, ano sabi niya? Payag ako mauna mag-resign. Ano problem doon? Basta may assurance akong susunod kayo. Sabi niya, hindi ganon. Hindi ganon, Mr. Senator Alan Peter Cayetano. Kung ikaw talaga ay sincero, na sinasabi mo na mag-resign lahat. Hindi pangunahan mo, mag-resign ka na. Wag mo na silang hintayin mag-resign. Ikaw ang mauna mag-resign. Total, ikaw ang nananawagan ng resignation. Mag-resign ka. Kung hindi sila sumunod, problema mo na yun. Diba? Kasi yung proposal mo naman, inaamin mo, suntok sa buwan eh. Napanood niyo ba yung kanyang press conference kanina? Payag daw siya. Pero dapat susunod yung iba. Paano kung ayaw sumunod? Hindi niya daw gagawin yun. Wala rin pala to eh. Yaya ka ng yaya mag-resign. Ikaw pala ayaw mo mag-resign mag-isa. Wala ka talaga. Pa-epal ka lang eh. Nagpapa-andar lang to. Pa-andar. Mismo siya nagsabi. Yung proposal niya, suntok sa buwan. Ibig sabihin, malabo pa sa sabaw ng pusit. Yung kanyang proposal na, imposible, hindi mangyayari yun. Ano lang yun, para ano? Mema lang, may masabi lang. Magpapaandar ka lang. Na kunwari talaga, ikaw ay tapat sa bayan. Sige, mag-resign ka, mauna ka. Payag naman ako mag-resign. Pero dapat may assurance akong susunod kayo. Hindi ganoon. Mag-resign ka na. Sumunod man sila o hindi, wala ka na pakialam doon. Bahala ka sa buhay mo. Ganun lang yun. Wala talaga si Mr. 10K. Ito mga kababayan, tingnan nyo. Ano yung mga comment ng ating mga kababayan? Mag-resign ka. Gusto mo yan, manindigan ka. Mag-resign ka. Pateka muna raw. Yung 10K ko muna bago ka mag-resign. Sabi na itong kababayan natin, pwede po ba magmura? Pwede nga. Wag ka na bumalik. Ito kasi si Cayetano, sa totoo lang mga kababayan, sabi ko sa inyo, ito opinion ko to hindi ko naman sinasabi opinion to ng iba. Ito kasi nakikita ko napaka ipokrito. Kumbaga sa Old Testament, sa Biblia, total mahilig naman ito mag-quote sa Bible. Ito yung parang pariseyo na may mga alam sa scriptures pero hipokrito.
Pasensya ka na sir, yun ang nakikita ko eh. Hindi ko sinasabing sa ibang tao na gano'n din ang tingin nila sa'yo. Sa akin lang. Kasi katulad yan, magpo-propose ka. Sasabihin mo mismo yung proposal mo, suntok sa buwan. Ba't nag-propose ka pa? Dapat yung mga proposal ninyo, mga senador, yung siguradong maaprubahan o yung may katotohanan naman, hindi yung mema lang, may masabi lang, magpapaandar ka lang. Para masabi na seryoso ka at mahal mo ang bansa. Nako. Wala na po atang naniniwala sa inyo. Yung 10K nga, 10,000 nga hanggang ngayon, hindi mo pa tinutupad eh. Hindi pa makalimutan ng taong bayan eh. Tapos sa dahil mo sinasabi, sige mag-resign ka na. Ngayon, kung hindi sila magsunuran, bahala ka sa buhay mo. Magdusa ka. Di ba? Nako po, Mr. Caldero. Wala ka talaga sa ayos eh. Papakita ko pa sana sa inyo yung kanyang press con, pero wag na, baka mabisit lang kayo eh. Wag na lang. Ayun lang naman sinabi niya eh. Sabi niya, payag ako mauna. Pero susunod kayo. Pag hindi kayo susunod, hindi na lang ako mag-resign. Sabi ka. Wala talaga sa ayos si Mr. 10K eh. Ito pa mga kababayan, update. Ito pong Independent Commission for Infrastructure ay nanawagan po sa Department of Justice na mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order against figures allegedly involved in the multi-billion peso flood control scandal. At ito yung mga kilalang mga personalidad. Ilan po sila dun sa i-issue ng lookout bulletin. Ito naman po ay hindi sila pagbabawalang lumabas sa bansa. Kaya lang, kinakailangan po ay alam kung saan sila pupunta. Kumbaga, under surveillance itong mga ito. Alam kung dapat susulat mo kung saan pupunta, anong gagawin mo, sino kasama mo, ilang araw ka doon, saan ka mag-stay. So, ayun po yun, yung lookout bulletin. So, para kang under surveillance. Ayun, parang yun, Parang masakit yun kasi parang ang tingin na sa'yo, kriminal eh. Binabantayan ka na eh, suspect ka eh. Di ba masakit yun? Pero may sasabihin mo lahat ang gagawin mo? Mabababae lang po ako doon. hindi na matatago yun. Anong gagawin mo ron? Manlalalaki lang po ako doon. Yung isa babaero, yung isa lalakero. Nako, mga kababayan. Masakit po talaga yun. Parang ikaw ay kriminal na binabantayan ng gobyerno. Sino-sino ba yung mga sikat na mga personalidad na i-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order? Itong si Martin Romualdez, Senate President o former Senate President Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Bong Revilla Jr. Biro mo, talo ka na. Ay, masakit dun eh. Talo ka na. Ito, hinahunting ka pa. Pinabantayan ka pa ng gobyerno. Si Nancy Binay, ganun din. Ito si Arjo Atayde. Nako. Kaya minsan si Maine Mendoza, doon sa Itbulaga, parang wala sa sarili. Dahil sa kinakasangkutan na itong ng asawa niya na si Arjo eh. Itong flood control anomaly. Sino pa? COA Commissioner Mario Lipana. Ayan po yung ilan sa mga i-issuehan po ng Immigration Lookout Bulletin Order. Nako. Ito po yung kompletong listahan. Ito po sa ating screen. Ito basahin natin sa isa. Congressman Ferdinand Martis Umalde Sr., Senator Francis Joseph Chis Escudero, Senator Jose Jinggoy Ejercito Estrada, former Senator Ramon Bong Revilla Jr., Mayor Maria Lourdes Binay Angeles. Si Nancy Binay yon. Mayor na po siya ngayon eh. Commissioner Mario G. Lipana, Marilu Laurio Lipana, Undersecretary Trigib Olaybar, Carlin Villa, Maynard Ngu. Ito yung kasosyo ni Heart Evangelista, si Maynard Ngu. Maynard Ngurakot. Sabi no iba, Maynard Ngurakot daw.
Congressman Roman Romulo, Congressman James Jojo Ang, Congressman Patrick Michael PM Vargas. Grabe, mga congressman. Ano ba pinaggagawa ninyo? Ibig na ayusin yung trabaho nyo, puro katarantaduan ang pinaggagawa ninyo. Ha? Ano to? Kahiya kayo. Mga representante kayo ng inyong nasasakupan. Tapos ngayon kayo ang binabantayan. Walang hiya kayo. Sino pa? Congressman Juan Carlos Arjo Atayde. Nako, naiiyak na naman ito si Maine Mendoza. Congressman Nicanor Nicky Briones, Congressman Marcelino Marci Teodoro, Congressman Florida Rida Robes, Congressman Eliandro Jesus Madrona, Congressman Benjamin Benji Agarao, former Congressman Florencio Gabriel Bem Noel, Congressman Leody Ode Tariela, Congressman Reynante Reynan Arrogancia, former Congressman Marvin Rillo, Congressman Teodorico Teodoro Haresco Jr., Congressman Antonieta Yudela, Congressman Dean Asistio, Congressman Maribico Villar, District Engineer Loida Busa, Bogs Magalong, District Engineer Ramon Devanadera, District Engineer Johnny Protesta Jr., District Engineer Arturo Gonzales Jr. Ayan po, yung mga yung mga isa sa ilalim po sa issuance o i-issuehan ng Immigration Lookout Bulletin Order. Ayan po ang hiniling ng ICI, Independent Commission for Infrastructure sa Department of Justice. Ayan mga kababayan. At ito pa, pag-usapan na rin natin, ito pong si Carpio, si Supreme Court o retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Ito pong si Carpio ay naniniwalang may kakayanan si Ombudsman Remulla. Naniniwala si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na taglay ni dating Justice Secretary Boying Remulla ang kakayanan at karanasan kailangan para maging epektibong bagong ombudsman matapos siyang italaga ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Carpio, napakahalaga ng timing ng pag-upo ni Remulla dahil nawawala na ng tiwala ang taong bayan sa mga institusyon ng gobyerno bunsod ng talamak na korupsyon. Ayan, ayon kay Carpio, tiwala ng taong bayan may babalik at naniniwalang may kakayanan si Ombudsman Remulla. Ito po ay salungat dun sa sinabi niya kay Marcoleta. Kasi sabi ni Carpio, ito raw si Marcoleta, kung titingnan mo ang kanyang level, ang kanyang kung saan ba siya nabibilang bilang abogado, sabi ni Carpio, ito raw si Marcoleta ay nandun sa lowest rank. Ang sakit. Sakit naman no? Lowest rank. Nandun siya sa pinakamababang uri ng abogado, sabi ni Carpio. Pero ang tingin niya kay Remulla, mukhang kaya ni Remulla at naniniwala siya na kayang ibalik ni Remulla ng bagong ombudsman ang tiwala ng taong bayan dito sa ating gobyerno. So palakpakan natin etong bagong ombudsman. At believe etong si Carpio. Pero kay Marcoleta, hindi po siya believe. Parang sinasabi niya, mahinang nilalang. Etong si Marcoleta. Grabe, sakit na no? Sabihan ka na na nandun ka sa sa lowest rank. Nasa ropor. Nasa ropor ka. Tapos yung tinitira ni Marcoleta na si Boying Remulla, yung pa yung kumbaga nasa row 1. Si Remulla nasa row 1, si Marcoleta nasa row 4, sabi ni Carpio. Tapos eto si Marcoleta laging binabanatan yung nasa row 1 sa pwesto. Di ba parang ang pangit naman nun. Nasa row 4 ka, babanata mo yung nasa row 1, nasa pwesto. Parang kang tanga nakakaya ka? Nabubuli ka lang? O naiinggit ka? Kasi ikaw ay nasa row 4, siya yung nasa first row. Hindi kaya ganon? Kaya medyo maingay yung isa. Yung nasa row 4. Nako. Ayan mga kababayan.
Tumatawa talaga ako dito kay Justice Carpio eh. Lakas mang kasar eh. At bilang pagtatapos mga kababayan, dito po sa post ng isa pong network. Ayan, Showbiz Chikadora Network o Chikadora, Marites. Ito raw si Marcoleta ay parang stalker. Ito hindi ko alam kung totoo to pero siguro naman binanggit siguro ni Panfilo Lacson. Sabi raw ni Panfilo Lacson ay tila ba siya ay binabantayan umano. Yung kanyang bawat kilos, post at mga interviews nito sa media at pagkatapos dinadala ito ni Marcoleta sa kanyang mga speech sa plenaryo. So kaya sabi ni Lacson, ewan ko ba parang stalker eh. Lahat pati pinopost ko sa X, dating Twitter, binabanggit niya sa privilege speech. Tapos sasabihin niya mahilig daw magpasaring, katakot-takot nga na pasaring nga ang ginagawa niya eh. Ay di ba ganun nga ang ginagawa nito? Stalker. Grabe naman. Nabubuli na, stalker pa, tapos gagamitin niya sa kanyang privilege speech. Yun nga rin napansin ko. Bakit ganon, no? Bakit ganon? Tapos ropor ka, babanata mo yung nasa first row. Nakaka-visit naman yun. Ano yun? Para ka lang si Mr. 10K eh. Si Alan Peter Cayetano eh. Na ayabang-yabang maggaya. Mag-resign tayo lahat. Tapos sinabi, sir, kayo ba mag-resign? Basta susunod sila. Paano sir kung di sila sumunod? Hindi ko gagawin yun. Hindi ako mag-resign pag ako lang. Wala rin. Mema lang. Tapos yung kanyang proposal na snap election, alam niya sa sarili niya na malabo pa sa sabaw ng pusit. So, ibig sabihin, mema lang. Mema sabi lang. Magpapa-under lang. Nako, Mr. 10K. Tuparin mo muna yung pangako mo 10,000 bawat pamilya para matuwa naman sila sa'yo. Matuwa ang taong bayan. Kasi yung sinasabi mo, sabi nga ni Madam Claire Castro, puro pansariling kapakanan lang. Self-interest lang yung sinasabi mo. Ewan ko, may maniniwala pa rito kay Caldero. Caldero King eh. So, yan lang po muna mga kababayan ng ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.